Sa ating pambansang balita ngayong araw, inilunsad na ang investigasyon laban kay Pangulong Kuting Jr. at sa kanyang mga bahay na si Liza Tanas Mugs. Ang mga aligasyon ng korupsyon at maling paggamit ng pondo ng bayan ay nagsilbing mitsa upang simulan ang masusing pagsisiyasat na ito. Ayon sa mga ulat, may mga ebidensyang lumutang na nagpapakita ng umano'y pagkakasangkot ng mag-asawang Marcos sa mga hindi kanais-nais na gawain. Ito'y nagdulot ng pagkabahala at pagkondena mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Kasalukuyang iniimbestigahan ang mga transaksyon at proyekto na di umano'y ginagamit para sa pansariling kapakanan ng mag-asawa. Samantala nananawagan naman ang mga mamamayan at ilang mambabatas na panagutin ang sinumang napatunayang may sala, ikulong ang dapat ikulong. Ito ang sigaw ng bayan sa gitna ng kontrobersyang ito. Ang imbestigasyon ay isang hakbang tungo sa pagkakaroon ng katarungan at transparency sa pamahalaan. Patuloy po tayo magbabantay sa mga susunod na kaganapan hinggil sa usaping ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Louie o ano ba pangalan, Maria Lourdes? O basta Louie, okay? Doon sa kanyang video kung saan naganap po yon noong February 2023, February 23 of 2022 during the campaign. So, nakita nyo na hindi AI. Ito po yung mga mga dahilan kung bakit duyan-duyan muna tayo kasi lagi akong mainit, di ba? Duyanin natin si Lisa para mahilo na siya ng bonggang-bongga at magurgor na niya yung kanyang sarili. But ganun pa man, alright. Hi, Solid Mahardikan ako. Okay. So, nakita nyo naman na hindi AI yung video. Legit yon, di ba? Actually, nung tinatranscribe ko yon nung time na hindi ko pa nakikita yung actual video, may mga words siya na hindi, kumbaga parang, di ba yung sinasabi niya doon yung, Hi Louie, I have a favor to ask you. Di ba sabi niya, I'm in Bacolod, campaigning for my hobby. Sabi niya, kabisado ko na nga campaigning for my hobby. Look, yung pala pinapakita niya yung kanyang t-shirt, di ba? Nung audio pala yung hindi ko mag-gets, ano pinagsasabi to? Campaigning for my hobby, look. So hindi natin mag-gets, hindi natin ma-picture, ma-visualize kung ano yung sinasabi niya. But since lumabas na yung video, so yung sinasabi niya, I'm campaigning for my hobby, look, tapos pinapakita niya yung logo ng t-shirt niya. And then sabi niya doon, I'm with Mary Chris and bunch of gay people. Okay? So naintindihan na natin yon kung ano ibig niya sabihin. So ganun pa man, balikan natin, ano ba yung video na yon? Kasi yung mga, yung iba, sige, hindi masyado naintindihan, yung hindi nakakasunod sa vlog. Ang sabi, ano ba daw masama doon na tinulungan niya yung kaibigan niya na si FLTC doon sa pag-ayos ng mga documents to get the kids and the mother, di ba? Para ma-extract nga na to get, para ma-kidnap o ma-extract. So, hindi naman pwedeng ganun na kung dumadaan ka sa due process, may isang jutang ginina na Lisa Marcos na puwersahin o makipagbiga-biga o magpa-cute sa asawa ng DFA secretary, si Teddy Boy Locsin nga, na i-push o tulungan siya para imanipulahin ang makadokumento para i-expedite ng illegal. Okay? Illegal kasi manipulated lahat ang ginawa niya. At na-explain rin natin yan at for sure, sabi ko one day, yung biktima, si DM, Distressed Mother, short for DM na tawagan. Si DM parang MD, Mother Dragon. Okay, si DM I hope maikwento niya later on at hindi lang maikwento. Sabi ko nga, alam nyo, after vlog ko kagabi, ang dami talaga nagme-message sa akin na nanglumo sila. Sabi ko, tutusin, hindi ko na to ginagawa eh. Trabaho ito ng Kongreso at Senado na panagutin si Lisa, panagutin si FLTC, hindi ko to trabaho. Diba? Sila ang sumusweldo sa pera ng bayan. Pasweldo sila, Kongreso, Senado, bakit si Maharlika at kayo ang patuloy na nagnangabels at nagsispread ng ganitong
impormasyon na dapat ang gobyerno ang gumagawa. Pero syempre, alam naman natin nakasabwat mafia nga itong Marcos Jr. na ito. Mafia sila. So ngayon, mga kababayan, yung video na yon ay nagpapatunay na noon pa lang, talagang ito si Lisa, ano na siya, miyembro na siya ng sindikato. Kaya no wonder, galit na galit siya kay Digong noon, kay PRRD, even during the administration, sinasabi niya sa akin, di ba, na i-push si Kuting Jr. Yung pala, mayroon na silang sabuatan dito sa kanilang mga smuggling business. Itong si FLTC, si Michael Ma, di ba? Kaya pala masyado silang nagutom nung panahon ni Duterte. Hindi sila nakaporma. Kaya galit na galit kay Digo ngayon. So anyway, mga kababayan, yung mga hindi pa masyado maintindihan, yung video dito sa extraction or kidnapping, I hope po mapanood ninyo yung vlog ko about nung November, January, basta yung about extraction. Panoorin nyo na lang para mas maintindihan nyo kasi mahirap naman magpaulit-ulit. But sabi ko nga, one day, sana maimbita natin yung DM o yung distressed mother para maipaliwanag yan ng gusto. Kasi ang issue dito, it is more than extraction or kidnapping. Hindi lang po ang issue dito na illegal o minanipula, pinabricate ni Lisa sa tulong ni Teddy Boy Locsin. Mananagot si Teddy Boy Locsin dito. Kung matino ang Kongreso natin at Senado, kung we're just thinking na kunyari lang, hypothetically, okay? Matino, mga kababayan, dapat ipatawag again si DFA, si Teddy Boy, lahat ng sangkot noon. Hindi po pwedeng porket kaibigan ni Lisa at kasabwat niya si FLTC sa kanya mga illegal activities, illegal business, ay pwede na ang isang taong manipulahin, magpa-issue ng passport sa mga bata. Then napag-alaman natin, ayon sa ating source, actually after natin mag-vlog, Ms. Maharlika, tanungin mo si Lisa kung inisyuhan ba nila ng diplomat passport itong si FLTC in and out, kung saan man niya gustong pumunta ng bansa, gamit ang diplomatic passport sa paggawa ng kanilang mga illegal activities. Okay, so yun yung tanong natin. Well, actually, hanggang tanong lang naman tayo dito, kailangan ng aksyon. Diba? Kung didedmahin ng Kongreso, which is yun ginagawa nila, Kongreso at Senado, ang ating mga expose dito, mga palangga, magiging walang saysay kasi magkakasabwat sila. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang pwedeng umaksyon dito kayo, taong bayan. Kasi Kongreso lang na tayong pag-asa. Ang issue sa pulburon, dinidedma. Itong 1.8 tons, di ba, napakitang gilas ni Kuting, dyan sa Batangas, naging 1.4, naging 1.2, pababa ng pababa, di ba? Parang spaghetti, pababa ng pababa. So, wala na tayong maaasahan sa gobyerno ni Marcos Jr. The ultimate solution is to karayin sila palabas. Okay? Karayin sila palabas ng bonggang-bongga. Yan yung solusyon dito. Ngayon, mga kababayan, sabi ko nga, mananawagan tayo kung naririnig tayo ni DM. I think kailangan niyang magsulat sa Congress, sa Congress, Senate na rin, sa lahat ng departamento na para magkaroon ng investigasyon dito dahil wala nang laban ng itong distressed mother, walang laban sa korte sa Pilipinas dahil hawak lahat yan ng mafia na si Marcos Jr. Kahit kayo dyan, kayo na may mga kaso na especially yung mga kawani ng gobyerno na ginigipit kayo, tinatamnan kayo ng kaso, wala kayong panalo eh. Dahil si Lisa lahat na hawak na sa leeg yan. Demonyo to eh. Mga palangga, ito ang sabi nga ni Atty. Glenn, yung national problem. Paulit-ulit nating sinasabi dito na kailangan nyo nang mag-speak up day. Like ngayon. Okay. Itong Maisog Rally. Okay, pumunta kayo, yan no. Ayan. Ayan, pinost natin yan, di ba? O, ayan, ano. Okay, Maisog Rally. April 28, ngayon yan sa Pilipinas. O, 5 p.m., maaga pa naman dyan yan, Bustos, Bulacan. Transparency, accountability, peace, and security. Ano ba ito, mga kapalangga? Pinipigilan ng Malacanang, ng mga hegemonyo. Kasi, bakit? Natatakot sila. Asan may post si Palangga, okay, si Manong J. Sonsa. Okay? Ano sabi ni Manong J. Sonsa?
ito na ang sinasabi sa kaka-anti-China ng Pilipinas, unti-unti nang madarama iyong balikwas sa trade and commerce. Ngayon, saging, bukas, nariyan ang pinya, durian at ang kamalala kapag pinauwi ang mahigit sa 500,000 OFW sa Hong Kong, Macau at mainland China, mawawala ng kabuhayan kalang mga pamilya, mahinto ang mga anak nila nag-aral at walang mabiling gamot. Okay, ito ibang issue to sa China. But anyway, ito 24 minutes sabi niya, Mayor Francis Albert, Juan Boses, Bulacan. Good morning po. Bakit kinailangan mong palagyan ng tarpaulin na may babala iyong pribadong lupa at maglagay ka pa kunwari ng isang attorney Jose M. Cruz? Ito ay hayagang panloloko upang kunwari ay walang rally na magaganap ngayong araw. Kausap namin ang mismong may-ari ng lupa at sinabi niyang hindi siya naglagay ng babala sa tarpaulin. Sinabi rin niya na hindi nila abogado yung attorney M. Cruz na yan. Sabi niya, ikaw Mayor Juan, ang ituturong nagpakabit nito. Kung totoo ito, Mayor, hindi po ba parang gawain ito ng isang bangag? Katulad yung mga jutang jenis ng mga bangag yan. Post ni Manong J. Sonsa. So, sabi nga natin, hinaharangan nila. Pinipigilan nila yung boses ng Pilipino. Kasi nararamdaman na ni Kuting, nahihilain sa dyan ng taong bayan. Sa involvement na sa smuggling. Imagine yung panluloko sa inyo. Yung pag-appoint kay Michael Mann, nasabi nga ni Attorney Vic, nauna pa yan sa ambassador ng China. Diba? Yung speaking special envoy. Hanggang ngayon, walang publication. Itinago nila sa taong bayan, lahat ang dami nilang impeachable offense. Pero hindi nga tayo maubra-ubra sa Kongreso sa ngayon dahil nandyan si Martin Romualdez. Nakasabwat din ni FLTC, kasabwat din ni Lisa sa kanilang mga illegal activities, illegal business. Kaya paulit-ulit kong sasabihin kung matino ang ating gobyerno, ipatawag si Lisa, ipatawag yung FLTC, ipakantahin lahat ng mga taong sangkot na ang pera ng bayan ay tinatransport nila sa Singapore, sa Virgin Islands, sa mga offshore accounts, 'di ba? Kung ito ay gagawin lamang ng Kongreso at Senado, but sad to say, kayong mga Pilipino, kasama ako, no? Tayong mga Pilipino, especially kayo dyan sa Pilipinas, kawawa talaga kayo. Akala ninyo, yung iba ayaw makialam, yung iba, bangag pa rin. Yung iba, sarado utak ko. Huwag niyo pansinin si Marlica. Pero kayo ang nahihirapan. Habang nagpapakitang gilas or nagko-cover up si Marcos Jr. nagpapatweet na akala mo mga lovers, mga 16 years old, nakareregla lang si Lisa. May payakap-yakap, may ano tawag dyan, may pa date night, kaletsihan. Habang kayo ay binibilog ang utak, hindi kami kasali doon. Sila ay hinahakot ang pera ninyo, pera ng taong bayan, through sa mga illegal na negosyo ni Lisa with FLTC, with Francis Lloyd Chua. According to our source, pag yan tinutukan ng Kongreso, mananagot lahat yan. Makikita lahat na ang billions of pesos na pera ng taong bayan ay nasa iba't ibang panig na ng mundo, hinatid na nila dahil si Lisa lahat ang mastermind. Siya lahat, kaya dapat siya hindi lang ikulong kung mayroong gurgur na pigaan mo ng dahan-dahan yung bawat gurgur ng asin, yun ang nararapat sa kanya. Asin at lemon. Parang what do you call that? Asin at lemon. Tacos, di ba? Yan. So ngayon, dapat silang ikulong sa dami ng kanilang ginagawa ngayon. Maawa kayo, paulit-ulit ko sinasabi, maawa kayo sa inyong mga kinabukasan. Alright? Maawa kayo sa inyong kinabukasan dahil talagang uubusin nila ang pera ng bayan. So itong maisog na to, I hope makapunta kayo dyan ng bonggang-bongga. Tignan lang natin. Okay? Ayan. Maraming kinasasangkutan itong si Lisa at saka si FLTC. Hindi lang po ito basta-bastang milyon, billion ang napupunta sa ayan. Okay? Napupunta sa
kanilang mga offshore accounts. Imagine ninyo, mga kababayan, in less than 2 years, magto 2 years pa lang, eto na ang ginawa nila. Tapos patatagalin nyo pa hanggang 4 months. Baka mga zombie na mga anak ninyo. Nakikita nyo na nakagano na, hindi na makagula pa yung mga tao dahil bangag na sa droga. Dahil isa yan sa mga negosyo ni Lisa. Negosyo nila yan. Iyan yung mga sinasmuggled nila. Kaya yung mga nahuli dyan, okay, mga nahuli, puro portrayal lang. Especially sa Batangas. Sila so kasabwat sa PDEA, PNP kasabwat, yung mga tiwali sa AFP kasabwat, sino nakakampi nyo? Sino ang kakampi nyo? Wala naman akong power na pag-aanuhin sila. I hope yung magic wand ko may power. Sino kakampi nyo? You have to get up and speak up. Okay? Kailangan yung kuminos. Kailangan yung ipakulong kailangan makulong ni Lisa, matanggal si Kuting at makulong sila ng habang buhay. Sabi ko nga, kung pwedeng pigaan ng kalamansi sila dahan-dahan, you know what I mean? Yan ang pinaka-the best na parusa sa mga taong ito na grabe ang pagnanakaw, grabe ang kawalanghiyaan. Lahat pinasok nila. Droga, gambling, agricultural smuggling, bribery, loto, lahat. Name it. Minamadali na nila. Okay? Actually, nagmamadali na sila, nakarating sa atin kasi nararamdaman na rin nila, mga kababayan, na malapit nyo na silang hilain. Ngayon, nasa inyong mga kamay dyan. Okay? Nasa mga kamay ninyo kung paano sila hilain. Okay, good evening, Mama Harlika, just use. Tika. Sabi ni Edna von der Hyde, good morning, Mama Harlika, just use the Sendwave app to send money to the Philippines. Oh, wow, thank you. So nakakuha po kayo ng $20. Di ba? Bongga. Okay, thank you, Palangga. Okay? Kasi diktador ang mag-asawa kahit siyang binoto ng kahit hindi siya binoto ng taong bayan, sabi ni Ronald Gans. Okay, Dumaguete, Maisog Rally, next Tacloban Leyte, sabi ni Elsie. Ayan, sunod-sunod na yan. Barkadahan, forever puno ng kalamansi. Yeah. So, 28 na ngayon, di ba? Was it 28 ngayon dyan sa atin, no? Sunday. Okay, yeah, 28. So, sa 30, abangan ninyo yung Senate hearing naman doon sa investigating agent na kung saan ay didinggin din sa sala ni Senator Bato at ni Senator Pia Cayetano yung pagkasangkot naman ni Marcos Jr. sa pulburon. So, ito yung mga topic natin everyday na hindi tayo magsasawang pag-usapan natin kasi pag kinalimutan natin itong mga topic na to, matutuwa ang mga jejemonyos sa Malacanang. Yan ang gusto nilang ampatin na issue. Kaya nga, di ba, nagpapatweetams silang dalawa, may pa-Jollibee ek-ek, may papapit na kamukha ni Lisa, yung puppet, alam mo yun. Di ba, bigyan daw sila ng puppet nung may-ari ng Jollibee, Puro ka-bullshitan ka-bullshit ba? Puro kabuysitan ang ginagawa sa inyo, pero lingid sa inyong kaalaman, talagang wala na. Yung pera, imagine mo 80-something%, di ba? 80% ng national budget for 2024 na-disburse na. So, ganun sila magmadali. First quarter of the year pa lang. Well, hindi papunta tayo sa second quarter. But again, nakita nyo kung gaano nila manipulahin ang pera ninyo. Kaya sabi ko, mga kababayan, tinaya ko na yung buhay ko dito, tinatarget ako ng mga hinayupak na to. Talagang gugurgurin nila ako pag natsyempohan nila ako. But syempre, hindi sila dapat magwagi. Okay? Helen Federico, FLC, yes. Francis Lloyd Chua. Okay? Sa Bacolod kaya posible magkaroon. Mas cute naman po si Jollibee, sabi ni Ann Marivic. Oo nga. Okay. Wilfredo Mira, 84% inubos na ng mga bangag. Servando, thank you, Palangga. 81.2? 81 not 83. Okay. Kaya nga sabi ko 80+%. Isa 84. Okay. Basta 80+, para safe tayo. Alright? Senator Zubiri, anong agenda mo? Jutang Ginemes, sabi ni Jun Lim Cao ko. Zubiri, ayon sa aking source, kasama si Zubiri. Okay? Allegedly, kasama si Zubiri dito sa what?
sa mga kasabwat ni Lisa, sa mga nakinabang dito sa illegal business. Kaya paano kaya imbis na ni Zubiri yan? Kaya sabi ko sa inyo, taong bayan dapat eh. May mga senador, may mga kongresista na kadamay dito, nakasabwat nito nila Francis Lloyd Chua, ni Lisa, ni Martin Romualdez. Imagine nyo, mga kababayan, yung mga taong, yung iba, hindi naman binoto, di ba? Yung mga inilagay nila, puro sila papogi, puro akala mo mga aakyat sila sa podium, 'di ba? Akala mo sila yung mga disente. Si Kuting aakyat sa podium para pasinungalingan yung mga lumalabas sa mga video-video, mag-ingat daw sa AI, ganun, ganun, ganun. Magbibihis lang ng bonggang-bongga para kapanipaniwala. Akala mo sila ng kapanipaniwala. Pero ang totoo, sila ang mga pahirap sa bayan. Sila ang nagnanakaw. Sila ang nagpapahirap sa inyo. Kaya tignan yung ulit, yung pagigipit sa mga rally, 'di ba? From lahat ng rally ginipit nila. Pinagtatanggal ang mga governors. Pinag-initan, eto Bulacan pinag-initan. So ano ibig sabihin 'yan? Imagine yun, nasa social media age na tayo. Tapos ganun pa rin yung ginagawa nila. How much more kung walang social media? Eh talagang diktador, gugurgurin na lang kayo ng basta-basta kasi hindi kayo mababalita dahil kung hawak ang mga newspaper, okay? Yung mga media, mga publishing companies, 'di ba? Eh wala talagang malalaman ng tao bayan, but because of the new age right now, modern age, bagong technology, eh nalalaman ninyo. Kaya the ultimate solution naman nila i-death threat o gurgurin tayo, yung mga nagsasalita like me, o gurgurin yang mga rally dyan ngayon sa Bulacan at gamit itong mga gobernador, itong mga mayor na ito na kinakasabwat ni Lisa at ni Marcos Jr. Mga palangga, mga kababayan, mas makapangyarihan kayo. Mas makapangyarihan. Okay? Anong no view count? Then, gising ka rin, mas makapangyarihan ang ano tawag dito? Ang boses ninyo. So, yan ang dapat ninyong isipin. Yeah. Babangon pala dahil lugi sa negosyo. Okay? Yes, pwede ba si Lisa ipa-disbar? Oo naman, hindi lang disbar, dapat pakulong ng habang buhay. Merlin Samurai Sabio. Walang project itong government na to, sabi ni Ellie Emboy. Naging jowa ba ni Vina si Subiri? Oo naman, open book yan ah. Diba? Open book yan. Anyway, so my skin is so glossy right now kasi meron akong bagong beauty regimen. All right. Later on, I'm just trying it. Kapag sobrang effective, I will promote it. Pero right now, I have to try it first. Kasi mahirap mag-promote nang hindi mo nasubukan. Katulad ng Sendwave. I'm so happy. I've been using Sendwave for like 3 years. Diba? 3 years na yata ako nagagamit niyan. 3 years. O maybe magpo 4 years na. But anyway, so yata malangis-langis ang aking alintog. Pero, di ba? Parang napansin ko na for 2 days pa lang ako gumagamit, pero nakikita ko na yung aking bonggang-bonggang dramatization. Bagay sa'yo ang suot mong sombrero, sabi ni I'm good boy. Magtanong kayo dyan kasi actually itong vlog na to, sabi ko magpapakute. Ako yung tunay na magpapakute. Magduyan-duyan lang ako kasi napakaganda ng weather. 62 here. Kung nasaan ako. The weather is 62. Dapat mag-rally ang buong Pilipinas, sabi ni Alder Rico. Planado pala talaga yan ng mga Marian, okay? Planado talaga yan ng mga budol. Bandibo, yes, this is farmers look. O, diba? Bala ko talaga maging farmers. Simultaneous rally now. Okay? Sino susunod na magugurbo? Gorgor, sabi ni Mema TV. Okay. Don Mar TV, I'm okay. Okay. Kumusta na po ang status ng Maisog Rally? Oo, tuloy-tuloy ang rally diyan. Kahit napilit na pinipilit pigilan nila, tuloy-tuloy ngayon. Si Pia Cayetano, si Alan Cayetano, noong Vice President election, puro
puro pinyatas siya kay BBM. Bakit ngayon tahimik siya, sabi ni Lucita Reyes. Yun din yung tanong ko. Yung mga kaita, di ba, sinasabi ni Alan harap-harapan doon sa debate noong 2016 na, baka pati oras ko nakawin mo pa, di ba? Sinabi niya kay Kuting na magnanakaw, tahimik. So, yun yung mga tinitignan natin na mga politiko na hindi consistent yung pakikipaglaban nila. Unlike me, hindi man ako politiko, pero consistent ang pakikipaglaban ko sa pagnanakaw ng mga hinayupak na ito. Sabi ni Yves Lenibre, sabi niya skincare reveal naman. Oh yes, pero wag ngayon kasi I have to test first. Subukan ko muna 1 week. Pag sobrang makita ko talaga kasi ayoko nagpo-promote ng mga bagay-bagay na hindi ako happy. Ayoko mambudol, okay? Ayoko mambudol katulad ni Lisa Tanas. So pag maganda siya at effective talaga, go. Okay? Alright. Proud Pinoy, 62F. 62 dyan. Talaga. Sa Encinitas. Pareho lang pala tayo palangga. I'm good boy. Thank you so much. Chris GB, Ate Marca 3 AM na dito sa UK, Huragok ba na kung maputi? Kaaga-aga daw. Nabatian niya na naman ang boses mo. Chris GB, hello to the husband of Chris GB. Hi sir, how are you? Get some rest. Masyado ako maingay. Okay. Do you think if Mar Rojas will be, na magkakaposisyon during the Marcos regime? Nandyan lang yan sa likod si Mar Rojas palangga. Wala pa siyang official pero nasa likod lang yan si Mar Rojas. Nandyan lang yan. Walang immunity si Lisa, sabi ni Attorney Trixie, sabi ni Consuelo Sedigo. Tama yun, pero ang tanong, this is my question. Pag kinasuhan mo ba si Lisa ngayon na nasa poder pa sila, mananalo ba tayo? Hindi. Hindi tayo mananalo kasi hawak nila. That's a good question. Tama yun. Pero paano natin sila mapakulong? Paano natin mabayaran nila yung kanilang mga kasalanan? Hilahin sila palabas. So pag nahila na sila palabas ng taong bayan ng bonggang-bongga, pa nag-speak up na kayo, that's the time na filean sila ng case. Kasi ngayon may immunity si Kuting. Di ba? Impeachment lang ang pwedeng ang solusyon sa kanya ngayon. Not only that, Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!